2022 na magkakilala kami ni Glendon. 3 taon na din kaming magpartner at halos 2 years dito ay LDR. Napakahirap at maraming mga challenges kaming na-encounter. Kaya naman, after almost 2 years of LDR, ay napag-isipan kong tawagin siya dito sa Enzen. At dito na magsisimula ang aming bagong kwento at bagong adventure. Wherein? Nasaan na tayo? Tongariro National Park. Tongangori National Park. Ayan, kumakain siya ngayon ng chicken. Dahil guys, alam niyo ba, hindi siya kumain kagabi. Ay kaumaga, nainis ako yung pinaghanda ko sa kanyang ramen. Hindi niya inubos. Kaya, lesson learned, hindi ko na siya paghahandaan ng anumang pagkain. Hindi ka naman talaga nag-aanda ng pagkain eh. Ayan, tignan niyo na yung mga view. Ito na yung tinatawag nilang ano yun? Desert Island ata. Basta ganun. Ay, di mainit kung desert island. Tama ba, guys? Hindi naman. Yan, 25 nga lang. Slow down daw dito yung pagtakbo namin. Kasi, ano siya, may mga snow daw na rainfall. Medyo makulimlim nga guys eh. Hindi ko ba alam kung bakit. Ito ang ganda nung Ayun o. Tingnan nyo naman. Nakakatakot guys kapag may... Guys, para tayong papuntang Baguio. Paliko-liko yung daanan, pero sobrang ganda guys. Legit yung ganda niya. Para na kaming nasa Halsema. Ayun o, Halsema na kami guys. Dito natin masusubukan itong Tri-T. Siyempre, Triton to. Walang problema dyan guys. Akyatan, likuan, kahit saan may punta, pwede ito guys. Pero pag Subaru, ayos din dito. Kasi likuan eh. Itong gustong gusto ng mga Subaru. Second day niya and so far, wala pa namang problema. So yun. So far so good. Abangan pa natin sa mga susunod na araw dahil may 3 days pa tayong natitira bago tayo makapunta sa Queenstown guys. So yun guys, nag-stop over muna kami dito. Ito na pala yung desert road na sinasabi nila guys. Check natin sa labas. Yan no. Grabe ang ganda. Picture lang kami saglit. So 1, 2, 3. Ito na yung desert road na sinasabi nila. Gusto sana namin pumunta dito kaso parang bawal eh. Pupunta doon sa parang lahar na yan. Doon sana namin pupunta kaso parang bawal. Pagkatapos naming mag-picture at mag-sightseeing ay umalis na din kami kaagad. ...60 kilometers nga ang haba ng kalsadang ito. Hindi sobrang haba, pero ito ay sapat na para makalimot kami sa ingay ng mundo at makilala ang katahimikan. Habang papalapit nga kami sa dulo ng kalsadang ito ay napansin namin na masyadong makulimlim ang kalangitan. Isa itong sinyalis na sa bandang unahan ay umuulan. Pagkarating namin sa dulo ng kalsadang ito ay unti-unting nagbago ang kapaligiran. Kung nung una ay parang nasa desyerto kami, ngayon ay napapaligiran na kami ng mga magagandang bundok. 11:31 at napakalakas ng ulan ngayon. Imbes na mapapabilis yung biyahe natin, mas bumagal pa guys dahil hindi naman tayo pwedeng magmabilis dito. Kasi tignan nyo naman no, masyadong malakas yung ulan. Hindi lang masyadong makita sa video pero napakalakas ng ulan sa labas guys. Alam niyo ba, naantok na siya. Naantok na yung driver natin guys. Ayan, so malayo-layo pa nga kami sa main city kung saan pwede kaming magtambay muna or mag-rest muna kahit saglit lang. Yan nga, ito nga guys, yan siya. Masyado siyang masyado siyang naantok na, nag-shade pa siya guys oh. Kaya kailangan talaga magpahinga ng ating driver dahil nga hindi pa ako marunong mag-drive kasi hindi niya pa ako tinuturuan. Kaya see you soon, bye bye.
Sa haba nga ng aming biyahe ay parang mas pagod pa nga ang aking passenger princess. Kaya naman, hinayaan ko na lang siya na mag-rest muna para mamaya may lakas siyang magkwento sa biyahe para di naman ako antukin. And gising na pala si Glenda. Tapos pag-gising niya, naiihi daw siya. Pabalik kami ngayon sa fielding dahil yung susunod na stop namin is malayo siya masyado, around 20 kilometers, so baka hindi niya nakayanin. And sakto dito sa building may nakita akong McDonald's. Doon na siguro kami kakain, guys. Palagi siyang reklamo ng reklamo. Kain lang. Quick break lang muna kami and then balik ulit tayo sa kalsada. Ay, sarap. Mas masarap sa akin. And Spicy. yun, guys, mabanong ulit. Kain lang kami. Balik na ulit kami sa kalsada. Doon na kami nakatira. Ang same. Kawawa naman. Umiiyak na siya. Oo, umiiyak Yung na anak siya. ni JM. Anak ni Glendon. Balik ulit tayo sa kalsada. And now we are ready again, guys! Yan. Sana maganda yung madaanan natin ngayon. Yan, medyo hindi na siya umuulan, guys. Yan. So, let's go! Pinagpatuloy nga namin ang aming biyahe at ang next stop namin ay ang Tia PT Wind Farm. And tanaw na nga namin yung mga windmill. Ayan, guys. So, mga 5 minutes, ganun lang. Nasa taas na din kami. Dito na kami sa Saddle Point o Saddle Road. Pataas-taas din kasi tong kalsada at yun, no, detour route. So, sa main highway, pag sarado yung main highway or may accident, dito ka pwede. Dito yung pwede mong pagpuntahan, guys. Ayan. So, sa tabi-tabi niya pala, parang farm din. May mga farm. So, hanap lang kami ng spot para makita natin. So, ako na muna yung lalabas kasi nilalamig na si Glendale. Si Babe. Medyo mahangin. Ito yung view natin dito. Ayan. Lakas ng hangin, guys. Napakaganda nga ng view dito. Tanaw na tanaw nga namin ang bayan sa ibaba. Pinagpatuloy ulit namin ang aming biyahe at sa taas, nakahanap kami ng mas magandang spot. First time nga lang namin na makakita ng windmill sa malapitan. Tahimik lang ang windmill. Hindi sila nagmamadali at hindi nila hinahabol ng hangin. Nakatayo lang sila, handang umikot kapag dumating na ang tamang hangin. Minsan, ganun din ang buhay. Hindi lahat kailangan madaliin at hindi lahat kailangan pilitin. May mga bagay na gumagalaw lang kapag marunong kang maghintay at magtiwala. Bakit ito hindi na nagpapuan? Hindi ko lang, baka ito mga na-full na siguro yung Siyempre may battery yan. So baka na-full na yan Hindi siguro. depende yan sa lakas ng hangin din. Hindi, babe. Umiikot din sila. Kasi pag na-full yung niyan, yung... Kaya nga windmill yan yung ngayon, yung parang kapalitan ng solar system. Alam mo yun? Hindi mo alam. Solar system! Hindi mo alam, babe. Yeah. Kapalitan niya ng solar system din. Oo, na lang, babe. Hindi mo alam, babe. Naaawa ako sa'yo, babe. Uy, Kakaiba mas yung- maganda pala dito, no? Ang sima. Uy, wow. Kung pwede lang sana umakyat dun, babe. Oh. Pwede ba? Yun nga, hindi pwede. Pero, buti na lang nakapicture na tayo, no? Same. Umulan eh. Bumuhos nga ulit ng malakas na ulan. Kakaiba talaga ang weather dito. Kung ngayon, umuulan, ilang minuto lang, ay nagbago na kagad ang panahon. So, at the moment, nasa expressway na kami ng Wellington, going to Wellington. So, ayan, ito yung update. So, malapit na tayo sa accommodation natin. So, may 38 kilometers na lang tayo. And tatakbin natin yun ng around 29 minutes. Kita-kits na doon sa Wellington, guys. Pagkarating namin, ay nag-check-in na kami kaagad.
ito na yung kwarto natin, guys. Much better kesa sa una naming natulugan. Napakalinis din. At may lutuan pag... Yan, no? Maganda yung CR. Kompleto, malinis. Tapos, mura pa. Ayan, guys. Tignan nyo. Talagang mafe-feel at home ka dito pag ganito. Ang ganda nito. Yan, no? So, kunin ko muna yung ibang gamit natin. Update for 2 days of traveling to Auckland, going to Wellington. Yan. Looking good pa rin siya, guys. Siyempre, brand new, pero huwag tayong magpakampante dahil may mga brand new sasakyan na ilang araw pa lang ay lumalabas na yung problema or nagkakaproblema. Tama na kasi yan. Ganda daw, guys, oh. May plan siya. May Tapos plan may siya. blower dun sa pag matulog ka sa lapag, dyan ka. Ay, ito, guys, oh. Pag natulog daw siya sa lapag, may extra dito. So, dito siya. So, minsan gusto niya dito sa lapag natutulog. So, dito ulit ako. Ayun, sapatos na nga. Galit na siya. Okay, guys. Mamaya na ulit. And see you pag magmamarket na kami. So nga, guys, papunta na kami sa Wellington ngayon. Ayan. So ito yung sa lower hat pala kami nag-check-in, guys. So ayan. Check natin yung mga daanan natin bukas para hindi tayo ma-late din sa ferry. So ikakabisa lang natin. So yun, pupunta muna kami sa Botanic Garden, Pack and Save, and then sa Z, magpapa-fuel. Ayan. So yun guys, papunta nga kami sa Botanic Garden. Ayan, naligo na nga lang kami para ma-refreshen rin kami sa almost ilang hours tayo nagbiyahe. Papuntang Wellington dito. Parang inabot tayo almost 6 hours ata. Ayun guys, so 6 hours yun. So hindi rin biro yun. So naligo na lang kami para ma-freshen up kami at hindi pa kami makatulog ngayon. Pagkatapos namin dito sa Botanical Garden, ay pumunta naman kami sa gas station para mag-fuel up. For almost 760 km ay may naiwan pang 1/4 sa fuel namin. Full tank nga ito nung kinuha namin ito sa Auckland. At ito pa nga lang ang unang fuel up namin sa aming Triton. Para sa akin, ay napakasulit nito for long drive. Tipid siya unlike sa ibang competitors nito. Pagkatapos naming mag-fuel up, ay dumiretso na kami sa market. Di na nga kami nakapag-video dahil pagod na nga kami at tinatamad sa mga oras na ito. So, kakauwi nga lang namin and
Yan, pumunta lang kami sa Botanical Garden and then namalengke na kami. Yung mga binili lang namin. Yan, chicken nibbles, pang tinola, and then sandwich, and then bacon, tapos syempre, prutas. So, yan lang yung luluto natin ngayon, itong tinola. Tapos ito naman babaunin natin bukas yan, guys. Nang maluto na nga ang lahat, ay hinanda na namin ito. Pero bago kumain, ay nagpasalamat muna kami kay God sa mga biyaya at pagkain na binigay sa amin sa gabing ito. Kakaiba nga yung lasa ng tinola ko dito. Lasang smoky. Wala na kami magawa kaya kinain na lang namin ito. Masarap naman siya. Yun nga lang yung lasang gusto namin ay hindi nakuha. Pagkatapos namin kumain ay nag-rest na din kami. Dahil bukas ay maaga kaming aalis. Yun, good morning guys. On the way na kami sa may Ferry. yan, time check natin is 5:48. Yan, 5:48 AM na nga dito guys. Ayan, medyo madilim pa sa labas. Ayan. Hopefully, sana maging maayos yung weather at maging maayos yung biyahe. Dahil ngayon pa lang nakikita kong medyo umaambon na. So yun, pray lang tayo na maging okay lahat yung biyahe natin ngayon papuntang Picton. So yun, sana makakita kami ng mga Ikaw na kasi mga seal. Mga seal. Oh, mga seal, dolphin. Mga dolphins, mga tiger, mga giraffe, ganun. Ito na pala yung sasakyan namin, oh. Yan siya, guys. So, 6 AM at nandito na kami sa vehicle passenger check-in. Pero wala pa guys. So, hindi ko nga alam kung tama nga ba itong napuntahan namin or dito kami dediretso. May ticket naman tayo. Hindi, wala pa tayong ticket. So, yun, kukuha pa kami ng ticket namin.
Papakita lang namin yung Boarding pass. yung booking number namin. Siguro maghintay muna kami saglit. Kasi ako yung nasa unahan eh. Baka mamaya naghihintay yung mga kasama natin sa likod. Medyo marami na sila sa likod. And guys, so guys, may hindi ko alam kung anong klaseng animal to guys. Yun guys ya. So anyways, nakuha ko na ngayong aming ticket guys. Ito yung ating boarding pass. So yun, sa loob lang pala ito kukunin. Hindi na natin kailangang pumila doon sa hut na yun. So kung pupunta din kayo dito, diretso na kayo sa loob. Iwas hassle at iwas pila na din. 7:15 pala yung boarding namin. So anong oras pa lang? So 6:18 pa lang. Kaya mahigit isang oras pa kami maghihintay dito. 7:15 doon na kami papapasukin. And then 8:15 ba yun babe? 8:15 lalarga na yung barko. Then mga around 12 nasa Picton na kami. So South Island na yun guys. So ngayon nandito kami sa North Island. Nagsimula na nga silang magpapasok sa loob para pumila. So yun, may nakita kami dito yung vehicle passengers. Tapos may nakasulat doon, declare all animals. Alam nyo guys, may nakalimutan akong i-declare. Sabi niya, anong animal daw siya? Sabi niya, aso daw siya. Diba nakalimutan mo rin i-declare sarili mo? Pitbull ka eh. Kung siya, chihuahua, ako daw pitbull. So yun, nakalimutan namin i-declare yung sarili niya. Yun lang guys. Then lang saglit. Then boboard na kami mamaya. So yun, paboard na kami sa ferry. Hindi siya excited kasi gusto niyang Magpatog-tog. gusto niyang magpatugtog pero makaka-copyright kasi tayo. So yun, nandito na kami sa unahan. Then papunta na kami. Okay. Grabe guys, napakasikip ng daanan. So ayan na guys, si Glendale excited siya. And guys, nandito na tayo. So ito yung loob ng ship na to. Diyan mga cafe. So, di ko alam kung saan tayo pupunta ngayon. Saan yung mga upuan nila? Gaganda ng mga upuan. Saan kaya kami uupo? Saan tayo, babe? Parang mas maganda dun, ba? So, dito. Maganda yung upuan dito, guys. Pero dito kami sa ulan na pumesto. Maganda yung view dito, eh. Nababaliw na siya dahil ang tagal daw ng board. Agoy! Hindi akala ko nakabulsa. Ayun, so nakalimutan ko pa yung phone ko sa sasakyan. Pero ayos lang. Wala naman akong chat doon. Ito yung harap ng ship. Ayan, buti na lang nauna tayo dito. So ayun, babalikan ko yung phone ko. Dahil wala pala kaming pambayad. Yan, nakuha na natin yung phone. In 30 minutes. Lalarga na kami. So, papapasukin lang yung mga sasakyan na naiwan doon. Sana may makita tayong dolphins mamaya, guys. Sa unang bahagi ng aming biyahe ay maayos-ayos pa. Pero nang makarating kami sa Cook Strait, ay dito na naging rough ang biyahe namin. Grabe guys, takas ng alon. Natatay sa takot. Kain na lang siya ng kain dahil yung tiyan niya kinikiliti na daw. Lumabas nga muna kami saglit kahit sobrang lamig dahil pati ako ay nahilo na din. Higit 2.5 oras na biyahe ay natanaw na namin ang South Island. At mula sa magulong dagat, bigla itong kumalma
na para bang mga pagsubok na sadyang dumaraan lamang at hindi kailanman nananatili. So yun na nga, kakatapos lang ng aming Pagsusuka. Nang malapit na kami sa Picton ay nag-announce na sila na pumunta na kami sa aming mga sasakyan. Kaya naman lumabas muna kami saglit para makapag-picture at makita kung ano ang view sa Picton mula sa barko. natapos na din natapos na din mga yung nakakahilong moments sa barko. So nag-roller coaster kami kanina. Sobra, alam niyo yung Sky Ranch sa Baguio, ganun na ganun. Kakaiba yung kanina. Masyado siyang malog, pangit yung bumpy ride siya guys. So hindi na-enjoy ni babe dahil natulog lang siya buong biyahe. Ayan. Buti na lang nung malapit na kami dito sa Picton ay naging kalmado yung tubig. Nakakantok. Hirap kasi matulog kanina. Bakit? Kahit ako nahilo din ako eh. Muntik na akong magsuka doon pero tinis ko na lang. Ako nagsuka ako sa CR. Ayan. Nagsuka siya sa CR. Ayan. Pero ayos lang yun guys. Normal. Normal lang yan. Ang importante, sumuka. Pero hindi susuko. Ayan. Pakalipas ng ilang minutong paghihintay, kami naman ang bababa sa barko. Nakakatawang isipin na kung kanina akala namin kami ang mauna. Ngayon, kami pa pala ang huling aalis. Hindi lahat ng biyahe madali, pero may mga unos na humupa at pagkatapos nito, may mga bago at magagandang darating. Lunch muna kami and then dediretso na kami sa Kaikoura after nito. So nandito kami sa Indian restaurant. So hi guys, nandito tayo sa Pinch of Spice restaurant. Titikman natin yung mga food nila. So ang in-order namin ni babe ay chicken biryani and trinay namin yung dessert nila. Tapos yung kay babe yung bread na. Thank you. Thank you. Masarap ba yun, guys, babe? masarap. Sip nga, rate mo out of 10, babe. So, yun yung rate ni babe. Ako naman, guys, ita-try natin. Kasi first time ko lang ito matitikman eh. 3 lang, guys. Tapos yun, guys, i-rate rin namin yung chicken biryani nila. Ay, guys, ayun na nga, dumating na yung chicken biryani namin. Ito nga pala siya, guys. So, ibang-iba talaga dun sa natikman ko. Tignan nyo, guys. Ayan siya, guys. Oh. Ayan. Uy, solid. Tapos may ganito pa siya, guys. Ano to, babe? Parang yogurt ata. Tayo na. Ayan. So, ilan ang rate mo, babe? 10 out of 10 guys. Yun nga, guys. At ako naman ang kakain, guys. Yan. 5 out of 10. So yun guys, ganyan talaga pag hindi niya alam yung mga food. Kain muna kami guys. So, kakatapos namin kumain. Ang sarap, guys! Yan, dito yung store nila. Pinch of Spice Indian Restaurant. Yan. So, papunta na kami ngayon sa Kaikoura. And may takeout kami Yan, ng may takeout bread. kami. Ang sarap ng bread nila, guys. Must try nyo. Ay, yung bread naan or bread naan. Yan, so napa-take out kami guys dito. And so, yan. Simulan na natin ang biyahe. Tara na! I won't come home to play. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. 'Cause I was born in the river one day, wash me clean and cold. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Pagkarating namin dito ay di na kami nag-aksaya ng oras. Agad naming nilibot ito at ito ang aming nakita dito sa Kaikoura.
tatas muna kami. I was born in the river one day, wash me clean and cold. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Pagkatapos nga naming mag sunset viewing kanina, umuwi na din kami. So, nag-rest lang kami. And, yun, kakagising lang namin kanino. Yan. So, ito nga pala yung pinagstayan namin ngayong gabi. And, may spa sila dito. Ayan. So, try natin yan, syempre. Napakalamig din dito. So, ayun lang muna. Grabe kagabi, hindi kami makatulog. Sobrang lamig. Itong heater na to, hindi gumagana yung, ano yun? Yung swing niya. Yung swing niya. Kaya, dito lang. Pag nandito ka, ito lang yung naiinitan. Grabe, sobrang lamig dito. So, sa Lake Tikapo yung last stop namin. And then, bukas, pupunta na kami sa Queenstown, which is doon yung bahay namin. Papa Christchurch na nga kami. Yan. Ready na si Madam. So, 8 a.m. na. And, sa tingin ko late na kami. So, yun. Let's hit the road. Okay, babe. Drop the key na. There's a Diyan lang. beauty in the anonymity it brings. When my feet get to itching, I just run. All my Ang ganda dito guys, hindi masyadong mahangin at hindi masyadong malamig. Gusto ko nga pumunta dun guys eh. Ayun, no? Talagang magsa-summer na. Grabe, ang ganda dito. No fishing or fishing sa marine reserve. Yung mga siya. Oo. Wala, Bawal yung mag-fishing dito. Bakit? kumuha. Kumuha ako ng Kumuha daw siya ng shell. Bumabalik kasi siya sa pagkabata niya. Ayun. Ang ganda. Gusto ko lumangoy. Hello, Sarap bird. tumambay dito. Hello bird. Bird yan. when it all ends. When it all ends. When it all ends. Quick toilet break muna kami dito. Hindi namin alam kung saan na banda to, pero ganda ng hangin, tapos ang ganda ng init. Nagiging bata na siya. Flower. Kahit saan talaga mag-stop over, maganda dito. Ayan na, cherry. Cherry daw to, guys. Hindi naman yan cherry. Ang ganda. Let's go! Tama na yun. Toilet lang tayo. Ay. Diyan ka na sa likod dito. So dito. Sige. Kala kong dito ako. Bawal ka dyan. Tapos gaganito ako, beba. Meow! Yan. Omsim. Dito nga, pwede ako na nakaganyan. Hindi. Pero maganda to, no? Oo. Parang may pagupan na. So papalagay lang namin to ng canopy. Pero depende. Canopy or hard lid lang dito. Pwede dito matulog na. Pwede na. Higa ka nga kung kasya ka. Uy! Okay! Saktong-sakto. Tara na. Ingat. Let's go! So yan. Biyahe na ulit. So ayun guys, nasa city center na nga kami ng Christchurch. So, nandito na kami sa MOA Arena ngayon. Ayan, mama, ayan na, wow. Ayan guys, nabudol pa tayo. Ayan na. Wala. Wala tayong nabudol. So ayun na nga, papunta na kami dito sa V-Mart, ayan. Kasi bibili kami ng mga pampasalubong sa Queenstown. Tara, samahan nyo kami. So dito, check tayo dito kung ano pala yun? Malunggay.
Ay, no. Malunggay tas sayote. Ito. Namimili na si babe ngayon. Wala kasing ganito sa Queenstown, guys. Ayun, so wala. So wala kaming nakita. Sayote tapos ano pa yun? Malunggay. Malunggay. Tapos panglaing. Anong panglain? Panglaing nga yung dahon ngayon na ganun. Alam mo yun, halika dito. Hindi mo alam yung panglaing? Hindi. Hindi ka nagamit sa laing. Saan? Ano? Ito lang ba yun natin? Oh. Anong mahabang pan? Mahabang ano yun? So hindi ko alam kung ano yung panglaing ngayon. Kunwari, alam. Wala ata, babe. So yun, wala. So yun. Yog. Pupunta muna kami sa Panadero. So yan ay Filipino bakery dito sa Christchurch. So wala kaming natagpo ang sayote at malunggay. Oh. Pero parang market dito eh. Parang may Oo, market. Ito may L'Oreal pa nga sila eh. May street market sila dito minsan pero di ko alam ba't wala ngayon. Baka mamaya pa yun. Baka mamaya. Ayan ang sarap naman dyan. Ano? Filipino cuisine. Wow. Pero dito tayo sa Panadero. Ayan guys, namimili na nga si Babes ng pasalubong niya sa Queenstown. Ito lang kay Justin to. So ayun nga, nakabili na nga si Babe ng pasalubong Kasi kila tita and tita. kumuha Sarap kami, nun. ano to? Ensaymada, sarap kaya Kumuha na. kami ng isang Cheesy. ensaymada. Cheesy ensaymada. O cheesy ensaymada, tapos dalawang Spanish bread na ube, tapos isang Pan de coco. pan de coco. Ayun. Sobrang itim natin ngayon. Ay, sobrang puti. Namumuti. Pinagpatuloy ulit namin ang aming biyahe papuntang Lake Tekapo. Gabi na nga nang makarating kami sa Lake Tekapo, kaya pinuntahan muna namin yung tutuluyan namin sa gabi ito. Pagpasok namin sa unit na nabook namin ay nagandahan kami. Napakalinis at napaka-organized ng mga gamit. Pagkatapos naming libutin ang kwarto ay lumabas kami at naghanap ng makakainan. Sa paglilibot namin, ito lang ang restaurant na nakita naming labas-pasok ang mga tao. Kaya naman, pinuntahan namin ito. So, ngayon nandito kami sa Ramen Tekapo. Ramen de coco. Napakarami ng tao, guys. Sobrang sarap siguro. Sobrang alam naman natin na pag maraming tao, alam nyo na talagang masarap yung o yung mga servings na maganda. Pagkatapos namin kumain ay namasyal muna kami sa mga shops. Nagpapalipas lang kami ng oras dahil mamaya mag-i-stargazing kami. Bagong gising, cellphone agad. Bis na tulungan tayo dito. So, anyways. Kali kami ba? Yan mo ba? Bad-trip ka talaga. Dapat kinuha mo na rin yan. Pinapakita siya. Umagang umaga. Ito yung pinoproblema niya. Yan na. Luto tayo ng rice and
Itong tocino, typical Filipino breakfast. Ito ang pang-umagahan namin. Kailangan namin ito dahil may kalayuan pa ang aming biyahe. Pagkatapos namin kumain, ay nagpaalam na kami sa lugar na ito. Pero bago namin lisanin ang lugar na ito, ay binisita muna namin ang The Good Shepherd. Since nandito na din kami, ay di na namin pinalagpas na puntahan ang Mount Cook. Mapapasabak ang ating prinsesa dahil mag-hike siya doon sa pinakataas. Mag-hike pero nakapang-forma. Ganyan si Glendon. Hindi, ikaw nga ang nakapurma, nakamaong pa nga. Dapat kinuha ko na kasi yung pang-hike ko ng sapatos. Wala pa akong hoodie. Walang jacket, pero kasi hindi naman umuulan ng malakas eh. Tignan niyo yung view namin dito. Yan yung view dito. Towering mountains. Ayan, glacier yan guys. Maraming turista din na pumupunta kahit umuulan. So yun, simulan na natin umakyat. Hello! Andito na kami nga sa Clay Cliff ngayon na masusubok na si Trity. Din yung maganda sa Mitsubishi Triton, yung mga 4x4 nila. Pwede mong gamitin yung 4 high nila na permanent. Pero syempre, mas magastos yun sa diesel. Kaya kung di naman kailangan, 2H lang tayo, 2-wheel drive lang. Pero dito, since ito ay gravel road, sinubukan muna natin yung 4 high nya. Ayan. So far so good. Napakaganda ng traction nya. And ipapasyal ko lang siya sa Clay Cliff. Yan, parehas kami pupunta doon sa Clay Cliff. Malamang. Oo, malamang. Kailangan mag-isa ko, di ba, guys? Same. Yung pinakayaw ni Babe, Yeah. yung maglakad. Ay, hindi naman. Ay, hindi daw. Kung okay lang sana yung sapatos and yung jogging pants, Eh no, okay. formadong umakyat dito ha. Tapos tignan nyo tong daanan namin. Talagang mapapalabang ka dito. Ayan yung view sa baba. At ito yung view ko. Ayan. Parang lamig na lamig ah. Dito tayo. So dito kami. Papagurin ko to. Ingat, madulas. So siguro hanggang dito na lang kami. Hindi na kami pupunta dun sa looban. Gusto mo ba? Parang malayo eh. Pero try lang namin dito. Parang may iba. Ayan no. Hey! Formado! Doon tayo. Ingat, ingat. Baka madapa. Ingat ka. Matulog sa mga yun. Umutot. Napautot. Ibarurot. Tatas na kami. Baho.
no? Nakakatakot. Grabe. Yun na, papasok na tayo. Sobrang sikip. Ito dito sa loob. Hindi ko alam kung pwede pa pumasok dito kasi wala, masikip na. Ayan. Ito yung sa loob niya. Sinusubuhan niya pumasok pero wala. Uy babe, wag na! Anga ka, di mo alam kung pamitan siya yung ano. So, bababa na kami. Ayan lang. Tapos bigla itong nagbuhutas ko. Wala na, naipit na ako. Tignan niyo yan. Yan yung mga iniisip niya. Puro accident. Pero, totoo naman. Tignan niyo to. Matapos ang maikling hike, nagpatuloy ulit kami sa biyahe. Medyo mahaba pa nga ang biyahe. Kaya maganda itong exercise para makapag-stretch at para hindi antukin sa biyahe. So, nandito na nga kami sa Queenstown at nandito kami sa town. Naghahanap kami ng parkingan namin ngayon. So naghahanap kami dito ng free parking dahil si babe gusto niya daw tikman yung Ferg Burger. So pupunta natin siya ngayon. Tapos ang ganda dito guys. So yun, hopefully makahanap kami ng parkingan ngayon dito. Halos puno yung parkingan dito eh. Bakit kayo? Basta gantong oras. Finally, nakahanap na kami ng parking. Ayan. Nasa harap na siya. So, yun. Tara na. Tara na sa Ferg Burger. So, nagmumukha na kaming terorista dito. Saan tayo eh? Doon tayo. Yan nga yung gondola. Gondola yung may ilaw na yun. Saan tayo? So, ayun nga, naghahanap pa rin kami sa Ferg Burger. Hindi namin mahanap, guys. Ayun o, ang Ay, ganda maniwala, ng... nandyan na sa harap ko. Ayo? Oo. Kala niya hinahanap namin. Diyan lang sa harap. Oh. Nightlife sa New Zealand. Ang ganda, guys. Nag-enjoy ako, pero si JM, hindi nga eh. Hindi, sawa na ako dito. Sawa na ako dito. Grabe siya, no? Pinipilihan talaga itong Ferg Burger na to. Ito yung kunin natin. Oo, sige. Ayan o, guys. Na, sobrang haba ng pila. Ayan na. Nandito na kami sa may Ferg Burger. Sobrang haba. Sarap. Sobrang laki ng mga burgers nila. Oh, babe. Hey. Sarap. Ferg Burger is the best. Plus, coffee. So yun, nandito lang kami sa kabilang lake. Tapos doon yung town. Mas maganda kasi dito, tahimik lang. Makakakain kami ng maayos. Sa dulo ng biyahe, hindi ang granding tanawin ang hinabol namin, kundi ang pahinga at matagal na namin inasam. Sa likod ng sasakyan, tahimik na gabi ng Queenstown at sa bawat kagat ng Ferg Burger, ramdam namin tapos na ang isang mahabang araw. Pagod ang katawan, busog ang tiyan, at puno ang puso. Ganito nagtapos ang isang simpleng biyahe, walang arte, totoo at sapat.